Okay, mga kaibigan, narito na po sa linya ng telepono si Kagawad Piano. Okay, good morning po, Kagawad. Hi, good morning. Apo, magandang umaga. Magandang umaga sa mga nakikinig. Opo, at welcome po sa Buhay na Buhay na Buhay. Maraming salamat at isa na namang araw to. At sa ngayon medyo busy tayo, Mami Net. Alam niyo naman, padating si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo bukas. Darating yung mga mayors and vice mayors ng Guam. At tayo yung pangunahing nag-aasikaso nito, kaya talagang loaded tayo. Sige. So, diretso na po tayo, Kagawad. Natin para sa natin, mga tinalakay sa Sangguniang Panlungsod kung nag-session tayo nung Monday ng alas 2 ng hapon. Napaaga po muli yung inyong session. Napaaga kasi yung buong Sangguniang Panlungsod ay nasa lakbay-aral sa Palawan, sa Puerto Princesa. Ayan, at ako ay nag-request na lang muna na maiwan dahil dito nga sa mga dapat nating asikasuhin. Bagamat yung aking mga staff ay pinayagan ko magbakasyon kasi pagka hindi pa nila tinake advantage itong pagbabakasyon na ito alam mo na sa opisina namin talagang maraming trabaho. Maraming trabaho po. Ilan po ba yung napag-usapan sa konseho nung Monday, Kagawad? Bali, siyam na resolution ang naaprubahan. Yung dami. Noong Lunes. Yung karamihan dito, alin dito ay yung mga resolution authorizing the city mayor, James Bongor Jr. to enter into memorandum of understanding with different mga contractor, manpower agency, supplier ng mga Guam Build-Up project. Kailangan kasi ng memorandum of understanding para merong pinagbabasehan kung ano yung collaboration work na ginagawa natin para sa pagpapadala ng tao, yung training program, at ano pa man yung mga pangangailangan para siguradong maging smooth itong Guam Build-Up project. So, makikipag-memorandum of understanding ang mayor natin na binigyan natin ng authority sa Canlaon Construction number 1. Ito yung, sila rin yung gumawa ng malaking part dyan sa Esitex, yung magandaan. At meron na rin sila mga kontrata sa Guam, pipeline tsaka road project, so makikipagmuwa sila. Pangalawa yung TCM, International Manpower. Ito naman yung nakakapagpadala ng workers overseas, specifically sa US mainland sa NATO, kaya ito yung kausap natin. Pangatlo yung LCR Manpower. Itong LCR Guam-based naman ito. Yung kausap natin dito, in fact yung pipirma para dito sa company ay kararating lang kaninang umaga galing sa Guam para dito sa Memorandum of Agreement na pipirma bukas. Ang pang-apat ay Memorandum of Understanding with Belia Di Mayuga. Actually, sikat itong Bellstar promotion. Kung napapanood nyo sa Channel 7, yung Bellstar Dancer. Dati po, no? Yun yung kanyang original na specialty. Pero later on, naging na rin siya sa pagpapadala ng mga land-based, yung mga manggagawa ng iba't ibang trade. So, dito sa MOA signing na gaganapin, sila yung magpo-provide ng entertainment. So, inibitahan kita, Mami Net, kung nakakataon ka sa Sabado ng gabi sa Subic Bay Exhibition and Convention Center. Doon gaganapin ang MOA signing. At magdadala ng mga dancer at saka yung mga comedians, stand-up comedians, at itong Bellstar para maging masaya yung seremonya ng araw na yan. Yung panglimang company ay Goldmark International. Ayan, ito ay dalawa yung papasukan itong possible na negosyo sa Guam, yung catering ng mga worker tsaka yung pagpapadala rin ng worker. At yung pang-anim, ito na yung pinakamalaking grupo, yung Philippine Association of Service Exporters. Bali, yung kasing mga agency sa Pilipinas, merong asosasyon yan. So yung mismong presidente nila ang magre-represent para pumirma dito sa MOA na pipirmahan between Mayor Gordon and yung mga binanggit ko ng mga organization. Tapos i-witness yan ng POEA, TESDA, PESO, ng SMM, tsaka mga city officials. Yan yung mangyayari sa Saturday sa Subic Bay Convention Center. Kaya nagpasa ng resolution ng Sangguniang Panlungsod para pagpirma ni Mayor ay authorize siyang makipagkasundo doon sa mga